Anong hero nga ba ang mas malakas sa Mobile Legends? Mga lalaki ba? Or mga babaeng heroes? Sa video na to, pinaglaban namin ang mga lalaking heroes at mga babaeng heroes. Pero para maging maganda ang laban, ang gagamit ng babae at lalaking heroes ay parehas amateur team. Ang gagamit ng mga babaeng heroes ay ang Maharlika G-Unit. Ito sila guys, malalakas yung mga yan. Ang makakalaban naman nila ay ang Game Lab. Ito sila guys. Parehas malakas ang bawat team at lumalaban sila sa international tournaments. For fun and entertainment lang ang labanan na ito. Pero ang mananalo ay magkakaroon ng 4,000 pesos. Ang matatalo naman ay may 2,000 pesos. Huwag na natin patagalin pa, pero syempre bagong lahat, kung di ka pa nakafollow sa ating page, baka naman. Umpisa natin sa mga mage. Silang bahalang pumili kung sino ang gagamitin nila. Basta ang mahalaga, ang lalaki gagamit ng lalaking heroes, ang babae gagamit ng babaeng heroes. Ito na nga po nagsimula ng laban, nag-flicker agad dito, si Vale, dalawa agad ang tumumba. Mga lalaki naghahabol pa at kami-kami ha, galing dito kay Cord, ultimate naman galing dito kay Odette. 2v1 ang labanan, alam na natin kung saan ito pupunta. Mga lalaki ang nakakuha ng unang round. Round 2, best of 3 tayo sa bawat group. Ito na nga po, pangalawang grupo na tumbagad si Luo Yi. Tinamaan ng ultimate dito ni Vale para sa tamang zone lang. Samantalang yung ultimate ni Vexana hinahampas dito. Yung Valier kami-kamihan na naman. Tinamaan yung Odette. 2v3 ang labanan. Grabe ang sakit na dito ng damage ng Sicilian. Summon Force nilapag na rin at ayun na nga, nanalakbo na dito yung Ibon. At ang nanalo sa Mage Group 1 ay ang mga lalaki. Dito naman tayo sa pangalawang group ng mga mages. Tingnan natin kung makakabawi pa ba ang mga babae dito. Napaalala ko lang, experiment lang ito. Lahat ng nandito ay mga malalakas at batak talaga. Pero si Eve ay tutumba, napakasakit nitong alien na tong nasa Gedli. Hinahabol pa dito si Lunox. Pero mukhang wala nang tatakbuhan dito yung Lunox. Kaya naman, mga lalaki ang nakakuha ng unang round. Round 2 sa ating Mage Group 2. Let's go! Napakahirap nga naman. Kapag meron kayong paramis ng kalaban, ay na nga po nang hulin siya dito. Pero nakalayo pa dito si Lunox. Dangaw, napakaganda ng ultimate dito. Napatumba dito si Paramis. It is 2v3. Pero mahirap kalaban etong si Sask. Dahil halos puno pa ang buhay, ay na nga po naglapag ng alien. Dalawa agad ang tumumba. Valier nag-flicker in pa. Kaya naman, ang kukuha ulit ng puntos ay ang mga lalaki. Move na tayo dito sa mga assassin. Babae, laban sa lalaki. Group 1 pa lang ito. Let's go, simulan na natin. Ito na nga po Arlott with the flicker ultimate. Dalawa ang tinamaan. Pero si Joy nasa gitna at lumalaban. Grabe nga yun si Joy. Galit na galit. Gustong manakit. Hayabusa double kill. At triple kill pa. Matilda na lang ang natitira sa kanila. At mukhang pagtutulungan na siya. Grabe, eto na nga po ang makakakuha syempre ng puntos. Para sa round ay ang mga lalaki pa rin. Inulit ko, best of 3 tayo bawat group. Kaya naman may chance pa ditong bumawi ang mga babae. Eto na nga po, sumugod na din si Bushon. Pero na-take down siya dito ni Leslie. Joy gumigit na, Fanny lumilipad. Hindi tinablan ng ultimate ni Amon. Si Joy hinahabol si Hayabusa, shutting him down. Si Amon na lang ang natitira. At mukhang makakakuha na ng kanilang puntos dito ang mga babae. Let's go! May isang laban pa kasi nga best of 3. Mukhang gigil na gigil bumawi dito ang mga lalaki. Gusya nag-flicker in na at kumombo na pero patumba siya dito ni Fanny. Eto si Hayabusa, low health agad. Grabe nga yun. Amon with the ultimate pero walang tutumba. Double kill para dito kay Fanny. Triple kill at Maniac. Kaya naman meron ng puntos ang mga babae. Move na tayo sa second group ng mga assassin. Mukhang nakakakuha na ng momentum ang mga babae sa labanan na ito at nakakabawi na sila. Pumasok na nga dito si Alucard at si Long pero umangat sila dito kay Kadita. Grabe yung ginawa ng Kadita doon at na-outplayed pa niya ang mga kalaban. Hanso, tinatarget dito si Karina pero si Lena tamang pana lang dito pero may Natalia pa. Baka nakakalimutan nyo, it is 1v1 na wala bigla si Natalia. Alam niyo na kung saan ito pupunta and that should do it. Panalo ulit sa round ang mga babae. Dito na tayo sa round 2 ng ating group 2 ng Assassin.
Ito na nga po, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Kadita ng ultimate agad, kumombo ng first skill, second skill, at napatumba si Silong. Kakaibang combo pero napaka-effective ng kanyang pinakita na talo with a mega kill. Hindi bumabawas dito si Alu. Dahil meron siyang immunity, si Hanzo na lang ang natitira. Ayun na nga po, nasa base pa nga siya. Pero kailangan niyang lumaban at bawal magtago sa bush. At eto na nga po, nagpapakiramdaman lang sila dito. Pumana pero hindi tinamaan. Nag-ultimate na nga dito si Hanzo. Pero pumana si Selena, tinamaan. Sinamahan pa ng flame shots and securing the score for the female team. Pero ng momentum ang mga girls. Ito na nga po, nandito na tayo sa mga fighters. Sino kaya ang mas malakas? Mga babaeng fighters nga ba? Or mga lalaki? Pasugod na dito si Mincetar. Tatlo ang nahuli pero nagtakbuhan lang ang mga kalaban. Badang inultihan na dito si Freya. Tamang may kruhan lang ang dalawang kapunan. Benedetta pumasok na nga dito, tatlo ang kanyang na-petrify pero naka-ulti si Bane at ang ganda ng kulong doon ni Badang. Kaya naman, ang nanalo ay ang mga lalaki sa round na to. Round 2, let's go! Ito na nga po, Aulus nag-ultimate agad at si Freya tamang pre-hit lamang pero nahuli na naman siya ni Badang at Mincetar nilapag na ang King's Calling. At etong Aulus palong-palong literal and Badang securing the score. Eto na tayo sa second batch ng mga babaeng fighter. Sinama namin dito si Edith kasi konti lang ang fighter na babae, kinulang. Kaya nina, ito na nga po, nagsimula na ang laban. Guinevere nakapag-ultimate na rin, nalabas na rin ang Black Dragon. Palakasan ng sustain at ng crowd control. Edith tamang pre-hit lang dito. X-board with the ultimate, napilitan mag-flicker dito yung Edith. Pero mukhang hindi pa rin niya kakayanin ang sustain at damage ng mga kalaban. Kaya naman, ang mga lalaki ang nanalo sa round na to ng ating batch 2 ng mga fighters. Let's go! Lapu-lapu nag-dive na sa gitna, samantalang sana sa Gedli lang dito. Grabe, sapakan kung sapakan, walang atrasan. Pero mukhang low health na dito ang mga babae at si Robina lang ang natitira. Parang nakalock target ang mga kalaban, grabe nga yun. At lalaki pa rin ang nakakuha ng puntos. Nandito na tayo sa mga marksman. Makakahabol pa kaya ang mga babae? Eto na nga po, nagsimula na tamang pakiramdaman. Etong si Granger nag-ultimate na. Mukhang hindi masyadong marami ang tinamaan pero may Roger dito sa bandang gilid. Grabe, ang sakit ng Clint. Tatlo agad ang tumumba, ubos agad sila. Kaya naman, ang nanalo ay ang mga lalaki ulit. Round 2 ng ating batch 1 ng marksman. Let's go! Ranger nag-ultimate agad, dalawa agad ang tinamaan, low hit na agad dito. Si Melissa, tumba agad sila. Sobrang sakit ng damage ng Clint, pero si Mia to the rescue, nandito sa bandang Gedli. Pero wag mong kakalimutan na merong asong nag-aabang doon sa gilid. Eto na nga po, pinagkakagat ang mga kalaban. Kakayanin pa nga ba niya? Triple kill para sa kanya. Kaya naman lalaki ang nakakuha ng puntos. Batch 2 ng mga marksman. Let's go! Eto na nga po, nagsimula na ang laban. Grabe yung gameplay dito ng mga lalaki. Claude nag-ultimate agad with vengeance pero siya ay unang tutumba. Hindi niya pinayaan ng isustain ang damage ng kalaban. Kaya naman si Brody at si Kimi na lang ang natitira. Double kill para dito kay Brody. It is range versus burst damage. Sino kaya ang mananalo? Isang pagkakamali lang dito ng Kimi. Kaya pa siyang baliktarin pero nag-flame shots na siya at ang nanalo ay ang Kimi. Round 2 ng ating mga marksman sa second batch. Let's go! Ayun na nga, sobrang bilis pumasok ng Claude. Siya ay na-frozen dito sa bandang gitna. At sa paghahabol nila dito, mukhang sila pa ang mauubos. Huwag kang maghabol, masasaktan ka lang. Kaya ang nakakuha ng puntos ay ang mga babae. Kapag nanalo sa match na ito ang mga lalaki, panalo na sila. Ito na nga po, nagsimula na ang laban. Masha, matapang atao, hindi atakbo. Pero dito si Mino, nag-ultimate na. Talon ang mga tao, sabay sinundan ng Glorious Pathway. Grabe yung combo, the connection is real. Nag-ultimate na dito si Lita. Pero mukhang hindi nila mabibigay ang damage na kailangan nila para mapatumba ang tatlong makukunat na kalaban na ito.
Pero kahit tag sila, tignan nyo yung ginagawa ng mga lalaki. Isa lang ang pinatarget nila para ma-takedown nila agad ang hero. At ayun na nga po, si Masha nakapag-heal na ng buhay pero mukhang hindi pa rin sasapat ito para talunin ang tatlong nagkukunatan na hero. At mukhang si Carmilla na lang ang matitira, kakayanin pa kaya niyang manalo laban dito sa tatlo. Nag-ultimate na nga siya dito, napatumba niya yung Hylos pero inipit siya dito ng Akai. Pinutol ko na ang sobrang habang labanan dahil hindi nila ma-takedown etong si Carmilla. Pero ayun na nga, mga lalaki ang nanalo sa round. Dito na tayo, round 2, makakabawi pa kaya ang Maharlika Esports or ang Game Lab na ang magwawagi sa ating show match. Ito na nga po, kita niyo naman, yung Masha napakagaling, sinolo kill niya dito yung Minotaur. Kaya naman, Hylos to the rescue. Pero tignan nyo, lahat sila dito, si Masha na ang tinatarget, wala na silang pake doon sa ibang kalaban. Basta focus lang sa goal, Masha lang all throughout, glorious pathway nilabas na. At mukhang si Masha dito ay tutumba. It is 3 versus 2. Lolita nag-ultimate at with a combo ng Carmilla, tutumba si Hylos. 2v2 na lang ang labanan. Sobrang tagal ng laban na to guys. Kwentuhan ko na lang kayo kung ano nangyari. So yun na nga ang ending, na patumba nila si Lolita at pinakalas nilang napatumba ay si Carmilla. Kaya naman, ang nanalo sa ating experiment na to ay ang mga lalaki or ang Game Lab. Inuulit ko, experiment lang ito. Kayo nang bahalang humusga. Ano nga bang hero ang mas malakas? Babae or lalaki? Maraming salamat sa panonood, and to God be the glory.